mga sasakyang panghimpapawid ng Estados Unidos tahimik na pala na pumuposisyon upang kontrahin ang militarisasyon ng China sa South China Sea, na kung saan ay ayon sa ulat, ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay ang mga ikalimang henerasyon ng mga fighter jets. Well, tila hindi pa din ngayon matigil ang tensyon ng mga bansa kontra China, na kung saan ay tila mas umiinit pa ang tensyon ng China at ng bansang North Korea, samantala dose-dosena namang mga fighter jets ay nakabase na ngayon sa bansang Japan noong unang kinuha ang desisyon na palitan ang US F-15CE noong October 2022 pa. Sinabi pa ng Pentagon na wala itong pangmatagalan na plano para sa pag-deploy at dadaan lamang ito sa isang rotation, samantala ang tagapagsalita naman ng Air Forces na si Admiral Estepaneco ay nagsabi na kinakailangan ng hukbo na mas paikutin ng mas bago at advance ang ika-4 at ika-5 henerasyon ng mga mandirigmang fighter jets upang pumalit sa lugar nito. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede ka makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman, huwag na natin patagalin pa ito at simulan na natin. Sinabi ng Pentagon na pansamantalang nililipat nito ang mga F-16 Fighting Falcon jet nito mula Germany sa Okinawa, Japan. Ito ay upang magdala ng mas makabagong sasakyang panghimpapawid sa rehiyon. Samantala ang pag-unlad naman na ito ay dumating na ang kadena ay nagpapaalam pa din sa F-15CD na inalis sa mga yugto sa sandaling umuwi ang mga ito. Ang mga naturang sasakyang panghimpapawid na ito ay magre-retiro na sa Estados Unidos. Ang F-16 Fighting Falcon naman na mula sa 52nd Fighter Wing sa Spangdahlem Air Base, Germany ay lumapag sa kadena noong ika-16 ng Enero. Ang desisyon na alisin ang mga fighter jet mula sa Europa at ipadala sa Japan ay makabuluhan habang ito ay dumadating habang nangyari ang labanan ng Russia sa Ukraine. Ito naman ay patuloy at ang mga miyembro ng NATO naman ay nag-aagawan upang makontrol ang himpapawid ng Europa. Sinabi naman ng Air Force Base sa isang press conference, sa pagsisimula ng mga operasyon ng F-16 ay sasama din naman ito ang mga natatanging lakas upang matulungan ang pangkat nito na pigilan at kung kinakailangan ay maibabaw sa mga pagkilos ng agresyon ng mga pagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa Indo-Pacific. Bago naman ginawa ang desisyon na ilipat ang F-16 mula sa bansang Germany, ipinadala ng US ang ika-5 henerasyon ng F-22 Raptors noong buwan ng Nobyembre. Samantalang F-22 Raptors naman na mula sa L-Wing sa Joint Base Elmendor-Richardson sa Alaska ay dumating sa kadena noong ika-4 ng Nobyembre. Samantala dose-dosena naman na mga ito ay nakabase na ngayon sa bansang Japan. Noong unang kinuha ang desisyon na ilipat ang US F-15CE noong October 2022, sinabi ng Pentagon na wala itong pangmatagalan na plano para sa pag-deploy at dagdagan pa ang rotation. Samantala ang tagapagsalita naman ng Air Force na si Admiral Estepaneco ay nagsabi na kinakailangan hukbo na mas paikutin ng mas bago at advance ang ika-4 at ika-5 henerasyon ng mga mandirigma na fighter jets upang pumalit sa lugar nito. Idinagdag pa ni Estepaneco na kahit na ang mga pag-ikot ay pansamantala, ang militar ay kinakailangan na makapagpanatili ng isang matatag na presensya sa kadena. Ipinapahiwatig naman ito ng estratehikong kahalagahan ng Okinawa Island sa mas malawak na rehiyon ng Asia Pacific, lalo na sa bansang China at ng North Korea. Sinabi pa ng Admiral sa ulat na patuloy na gagamitin ng militar ang pandaigdigan na pamamaraan ng pamamahala ng puwersa nito upang mapanatili ang isang backflip na presensya naman na manlalaban sa kadena upang mapanatili ang depensa at palakasin ang kakayahan na itaguyod ang mga obligasyon sa kasunduan sa Japan hanggang sa makahanap ng permanenteng solusyon. Ang US Air Forces naman o ang Kadena Air Base ay hindi tinukoy kung gaano karami ang mga F-16 na ipinadala.
Bansang Japan naiulat na nagagawa ng isang malakas na missile upang kontrahin ang mga armas na gamit ng PLA o ng People Liberation Army ng bansang China. Dahil na rin ito sa walang tigil na pagiging agresibo ng China sa karatig nitong mga bansa sa kontinente ng Asia. Ayon pa sa ulat, maaaring pinaghahandaan ng Japanese Self-Defense Forces ang puwersa ng China kung sakaling magkaroon ng konfrontasyon sa rehiyon ng South China Sea. Well, alam naman natin na isa na ang Japan sa mga kinatatakutan na bansa sa Asia na kung saan ay subok na rin ang kanilang mga kagamitan na pandigma, habang ang China naman ay makabago na ang mga teknolohiya. Gayunpaman ay bahagya itong magamit na tila ay ginagawang panakot lamang ng China ang kanilang mga armas sa maliliit na bansa. Samantala hindi naman malinaw kung ang pinakabagong multipurpose missile ay kabilang sa mga ito o isang hiwalay na sistema na nakonsepto kamakailan. Ito naman ay nakamamarka ng maagang yugto ng isang lumalawak na karera ng mga armas sa kontinente ng Asia. Well, kung bago ka pa lamang sa ating channel at interesado ka sa mga ganitong video na kung saan ay pwede kang makakuha ng mga kaalaman at impormasyon tungkol sa ilang mga bagay-bagay, i-click mo lamang subscribe at ang ating notification bell para palagi ka na-update sa tuwing may bago tayong inilalabas na video. Kaya naman wag na nating patagalin pa ito at simulan na natin. Ang mga ulat ay nagsabi na ang mga ito ay mabubuo at may de-deploy sa pagitan ng taong 2027 at ng 2037. Samantala hindi naman malinaw kung ang pinakabagong multipurpose missile ay kabilang sa mga ito o isang hiwalay na sistema na nakonsepto kamakailan. Ito naman ay nagmamarka ng maagang yugto ng isang lumalawak na karera ng mga armas sa kontinente ng Asia. Samantala tinitingnan naman na makabagong pambansang seguridad at mga estratehiya sa pagtatanggol ng bansang Japan ang bansang China bilang pinakamalaking hamon. Samantala ang North Korea naman ay isang maalala at mas napipintong banta at ang bansang Russia naman ay isang napakalubhang alalahanin para sa seguridad. Sinasabi na nag-order na ito ng mga air-launched missile katulad na lamang ng mga Meridian Joint Strike Missile. Ganito din naman ang 1,000 km range na US Air Joint Air-to-Surface Standoff Missile at Long Range Anti-Ship Missile. Ang mga ito ay bahagi ng 2019 Medium Term Defense Program o MTBP. Nilalayon naman na mapabuti ang saklaw ng Toye 12 Surface-to-Ship Missile sa 1,500 kilometro at de-deploy ang mga ito sa taong 2026. Samantala 500 naman na Tomahawk mula sa US ang binabalak na i-deploy sa taong 2027 sa pag-asam ng pagkakaantala sa pagbuo ng Type 12 project na mapapabuti ng mga missile. Samantala ang pinakamalaki namang proyekto ay ang indigenous 3,000 km range Hypersonic Glide Vehicle Project na naglalayo na i-deploy sa kalagitnaan ng mga susunod na dekada. Ang mga paglalarawan ng pangbihirang uri ng missile ay maraming napalitan na warhead na kung saan ay nagpapahiwatig na ninanais ng bansang Japan na pataasin pa ang katagpuan ng mga naturang missile. Ang reconnaissance warhead ay sinasabi na magdadala ng isang highly performance camera upang masakop ang isang malawak na lugar at ilalagay sa unang missile na ipapaputok pagkatapos nitong matukoy ang mga target. Magpapaputok ang mga tauhan nito ng isa pang missile na may jamming warhead na pumipinsala sa radar ng kaaway at iba pang mga sensor. Pagtapos naman ay tatamaan ng isang conventional na warhead ang isang target. Sinasabi naman sa ulat na ang mga missile na mayroong mga warhead na ito ay lulunsad sa iba't ibang mga panahon. Ang missile ay maaaring iba't ibang mga hanay na mayroong higit sa 1,000 mga kilometro at maaaring ilunsad mula sa mga highly mobile launch pad sa parehong pagkakataon. Sinimula ng Ministry of Defense ng bansang Japan ang paunang pananaliksik sa mga pangunahing bahagi tulad ng propulsion, guidance system, materyales at electronics noong taong 2018 pa. Ganito din naman ang mga electronic warfare
na umahadlang sa mga komunikasyon at radar ng militar, na kung saan ay karaniwan naman itong nangunguna sa mga missile strikes.